This is the FM radio of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The radio station that plays you nothing but the best music. 101.7 FM, Kalahi mo, WXR, Wagas man din. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng Angkor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagang uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin, maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes, kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Yes, magandang tanghali po. Nagmamadaling tanghali sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. At tayo po ay naririnig dito lang po sa 101.7 Kalahi FM. Siyempre, meron din po kami sa Facebook at mapapanood niyo po yan ha. Buksan niyo lang po yung Facebook page ng Kalahi FM 101.7. Ganun din po sa YouTube. Meron din po kaming programa diyan na papapanood. Basta hanapin niyo lang po yung programang Balita at Talakayan ni Sandy Soriano at Tom Lago. Ngayon po ay Lunes, ika 4 ng October. November. Tatatapos lang pala ng November 1 at nakita natin talagang napakadaming tao. Medyo mainit po ngayon at mukhang may balita na naman tayo na may paparating na namang bagyo, yung Marcy. Pero medyo maganda naman ang panahon dito sa atin ngayon, katamtaman, mainit. At sana tuloy-tuloy ito at lumis na itong bagyong ito. At muli po do sa mga motorista, paalala lang po kaunting ingat po sa pagdadrive at mahirap pong maaksidente. Lagi pong tingnan ng inyong mga sasakyan, lalo-lalo na yung mga gulong. Ayos ba yung laman ng hangin ito? Yung brake, titingnan lagi ito. At syempre, ang pinaka-importante diyan dapat pag kayo po ay magdadrive, wag niyong iwanan niyo yung initang ulo niyo sa bahay. At mahirap po at mawawala kayo sa focus pagka kayo nagdadrive, pagka yung pong may initang ulo niyo. Mahirap ding maaksidente, maka-aksidente kayo at saka kayo ay maaksidente, parehong abala po 'yan. Malapit na pa ng pong ang Pasko, kaya ingat-ingat po. Alam nyo, nung November 1 ay talagang napakaraming tao at maganda yung panahon. Kaya na-enjoy nung mga kababayan natin yung pagdalaw nila dun sa kanilang mga mahal sa buhay na mayapa kasi maganda yung panahon, hindi umulan at mainit, katamtaman lang yung init. At syempre, sa dami ng tao, matraffic din. Kaya salamatan natin yung grupo ng TMO, hindi lang TMO yung madaming ahensya diyan na talagang tumulong para maayos yung trapiko at para maalalayan yung ating mga kababayan. Diyan sa TMO, nakita natin personally yung team leader nila diyan, si Joey Ilagan. Naandun siya sa may Lazareto kahit gabi na, ay talagang minamanage yung
labas-pasok ng mga tao, pati yung traffic doon. Talagang napakadaming tao. Pati dito sa sa parte ng Lalod. Nakita natin yung mga yung sa Pyre, meron din silang grupo doon, yung mga kapulisan natin. Ay talagang nagsakripisyo nung araw na yun para lang maging maayos yung daloy ng trapiko. Siyempre, doon sa mga kababayan natin na medyo may mga pangangailangan ay natutulungan po nila. Kaya salamat po sa lahat ng mga tumugon diyan sa ating mga kababayan diyan. Ngayon po ay ginaganap yung yung isang bidding yata dito sa Ormeco ba? Ginaganap yung pagpupulong para do sa gagawing bidding. Ito na yata yung kasalukuyang bidding. Narito yata yung mga iba't ibang ahensya na involved dito. Ito na po yung naka-open kaya lang ongoing, hindi pa po tayo nakakakuha ng mga impormasyon. Sana talagang ang mapili diyan ay yung tugon doon sa nagiging problema natin na laging brand out, yung kakulangan natin sa kuryente, doon sa mga power supply natin, sana maging maayos dahil isa yan sa mga isa sa pinamakalaking problema natin dito sa ating lalawigan na sa tingin natin talagang nagpapabagal doon sa pag-unlad ng ating ekonomiya dito sa sa Oriental Mindoro. At alam ko noong isang taon kaya tayo medyo nagka-problema tayo diyan sa bidding na ginawa medyo ang sinasabi ng isang grupo ay mukhang may pinaburan ang Ormeco doon sa nangyaring bidding kasi may nanalo na daw nung unang biddings na ginanap meron nang nanalo, kaya lang sa hindi malamang dahilan ay inulit yung bidding. At nung inulit na, iba na yung yung nakakuha ng kontrata. Yun po yung naging usapin noon At sana naman hindi na mangyari ito kaya tayo nagkaroon tayo ng emergency power. Kaya mahal yung kuryente natin gawa do sa emergency power. Bukod pa do sa natuklasan nating madami pa lang nagnanakaw ng kuryente. Yung system loss. Kasi pag naka-emergency power pa po tayo, wala pa tayong tulong na nakukuha sa gobyerno para i-subsidize yung yung ibang gastusin diyan. Kaya mahal po. Pag sinabing emergency power agreement, yun po yung mga kontratang hindi pang matagalan. Kaya mahal po. Sana ito magkaroon ito ng magandang resulta. Magtulungan. Yung nagtutunggalian diyan na makakuha ng kontrata, isang tabi muna yung kanilang mga personal interest at talaga ang piliin nila ay yung mas credible, mas talagang mayroong mga kumbaga yung kumpanya ay may history ng talagang magandang serbisyo. Hindi yung pairal nila, yung mga self-interest nila na sila yung parang nangyayari kasi pagka kailangan ito makakuha ng kontrata. Ito yung namin, pinopropose namin. Bakit hindi natin alam bakit yun ang gusto nila. So, unahin natin na yung kapakanan ng ating mga kababayan diyan sa mga kontratang ginagawa. Ngayon, malalaman natin yan sa kasi ongoing Pagkatapos niyan, makakuha tayo ng balita, baka sakaling may mga resulta na yung yung mga napili na makakakuha ng kontrata. Alam nyo, napakahalaga ng usapin diyan lalo na ngayon at talagang may mga nahuhuling na nagnanakaw ng kuryente. Pero yan ay hindi na bago. Matagal na yan
panahon pa yata ni hindi ako nagkakamali ni GM Madriaga, may nababalitaan na tayong mga nakawan ng kuryente pero hindi ganyang kagrabe nakikita natin puro mga may impluwensyang tao, mayayaman at talagang malalaki yung negosyong gumagawa nito. At hindi naman tayo naniniwala rin tayo na hindi ito kumbaga organisado itong gumagawa nito At maaaring merong mga sangkot diyan na tagaloob din ng Ormeco. Hindi rin natin alam kung paano nila ginagawa yung pagja-jumper na yan. Kung doon ba sa meter ng ating o basta sinasabit na lang doon sa power line ng Ormeco. Isipin nyo, ang tagal na ng problema na yan Bagamat yan ngayon lang talaga nagkakabulgaran At alam ko medyo critical at medyo hindi rin kumbaga napakadelikado rin po niyan na maibulgar yung mga sangkot diyan sa usapin na yan. Kaya nagpapasalamat tayo bagamat talagang nababatikos ng gusto itong pamunuan ng Ormeco. At least ito meron silang accomplishment na masasabi na nakahuli sila ng mga big time na magnanakaw ng kuryente. Hindi nga lang natin alam kung paano ito lulutasin, paano nila ayusin at paano nila pagbabayarin itong mga nagnakaw ng kuryente. Sa pagtingin natin talaga namang pinag-aralan din natin itong kaso ng pagnanakaw ng kuryente. Tiningnan din natin napakahina pala ng kasong ito Parang ang nangyayari pa nga pinoprotektahan yung yung mga magnanakaw kasi sakop ito ng nung anti-pilferage law yung pagnanakaw ng kuryente sa ilalim ng batas sa Pilipinas, ang illegal na pagkuha o pagkamit ng kuryente na walang pahintulot ay itinuturing na pagnanakaw na maaaring magdulot ng mga legal na parusa. Pero alam nyo ba na ang kaparusahan lang pala nito kung nasa pag-aayos lang pala ng pamunuan, kung example itong ating kooperatiba ng Ormeco, nakahuli mga big time, mga yan naman pala pwedeng pag-usapan. Sa loob pa lang ng ng pamunuan, pwede nang pag-usapan 'yan. Kung sila magbabayad, magbabayad ng danyos do sa kanilang mga ninakaw, pwedeng pag-usapan 'yan. So walang makakarating na kaso kung doon pa lang sa loob mismo ng Ormeco meron ng pag-uusap tungkol doon sa kung paano nila aayusin yung naging problema. Kasi tama naman yung tama yung sinasabi ni GM Humphrey Dolor na hindi nga talaga pwede yung yung ilabas mo yung identity o yung mga pangalan ng mga nagnakaw dahil under ito ng privacy law Baka pag inilabas na ito, baka sila makasuhan. Kaya lang, syempre, dapat lang siguro sa usapin ng transparency ay nagbibigay din sila ng mga report sa ating mga kababayan kung ano na ba talaga yung yung nagiging status o nangyayari doon sa mga anomalya at yung mga pagnanakaw ng kuryente. Pinapaliwanag nila sa tao yung mga bagay na yon. Dapat kasi bukas din yung pamunuan do sa sa usapin ng pagbibigay ng impormasyon. Lalo na kung ang mga kaso sa pagnanakaw ng kuryente, karaniwan may mga regulasyon na nag-uutos sa mga kooperatiba na ipaalam sa publiko ang mga aksyon na ginagawa nila laban sa mga legal na gawain. Kasama na ang pagnanakaw ng kuryente. Doon sa mga sa mga nagtatanong kung bakit hindi nilalabas yan, pwede naman po kayong pumunta doon sa pamunuan at tingnan nyo, baka sakali makakuha kayo ng mga identity. Pero palagay ko hindi nila ito ilalabas itong mga pangalan ng mga ito dahil doon nga sa anti-privacy law. So, para nangyayari ko
may butas yung batas natin. Ang nangyayari dito, mukhang protektado pa yung yung mga magnanakaw dahil nga pag nahuli ka, siyempre isipin mo, magnanakaw nila ako ng magnanakaw ng kuryente. Napakababa naman pala ng yan ng penalty yan eh. Pag nahuli ako, makikipag-usap lang ako sa Ormeco o sa kooperatiba para pag-usapan namin yung yung naging problema para maayos. So pag naayos yan doon, wala nang kaso. Doon pa lang pag nagkasundo kayo, hindi na kayo pwedeng kasuhan. Dahil nagkasundo na kayo eh. Ngayon, kung doon sa pagkakasundo nyo, hindi naman tumupad itong mga magnanakaw ng kuryente, pwede kayong kasuhan ngayon ng Ormeco. Doon pa lang papasok yung kaso. Sino ba namang mga magnanakaw ng kuryente, lalo na yung mga may impluwensya, mayayaman, ang hindi papayag sa ganung agreement. O para na lang hindi makaladkad yung pangalan mo, o kaya hindi ka mapahiya sa mga tao, magbayad ka na lang doon sa danyos na ginawa mo sa Ormeco. Sa pang problema diyan, yung palang mga ninakaw ng mga yan, yung sa system loss na nagbayad diyan, yung ating mga kababayan, yung mga kababayan nating mahihirap na talagang halos pag putulan ng kuryente ikot na. Sila yung nagbayad ng loss na yan, ay hindi rin naman pala direktang mapupunta sa kanila yung pera niyan na kung masisingil nila. Doon sa mga ninakaw, iyan ay mapupunta pa rin sa Ormeco. Doon sa mga pagpapaayos ng mga pasilidad, pagpapaganda daw ng serbisyo. O yun, doon sa kanila mapupunta eh. Ang tanong dapat siguro mayroong monitoring kung magkano talaga ang makukuha at makukubra dyan sa mga nagnakaw ng kuryente. At syempre, tingnan din ng ating mga member consumer sa pamamagitan ng board of director, ipaalam ng mga board of director, kaya ng chairman of the board sa mga meeting kung saan gagamitin yung mga makukolektang pera galing dyan sa mga nagnakaw ng kuryente. Mahina po may butas po yung batas diyan, napakahina. Isipin nyo, pag nahuli ka, o kaya kung gusto mong magnakaw ng kuryente, ang huli lang pala diyan, bayaran mo. Bayaran mo yung mga ninakaw mo. So napakahina po, ang kawawa po diyan. Ang mga mahihirap naman, wala namang kakayanang magnakaw yan ng ganyang kalalaking kuryente. Siyempre, nakakagawa niyan, may mga nagtuturo din na talagang marurunong. Marurunong mga nagtuturo niya. Naniniwala tayo, sa tingin ko, may mga kasabwat yan na galing sa loob din ng Ormeco. At mismo sa loob ng Ormeco, may mga empleyado dyan, may mga, kahit na mga siguro, mga official diyan, ay kung maiimbestigan siguro yung kanilang mga negosyo diyan o kaya yung kanilang mga bahay, maaaring may mga naka-jumper din diyan eh. May mga nagnanakaw ng kuryente. At siguro dapat maimbestigahan din yan. Yung mga lahat. O sinasabi sa isang subdivision, merong mga nagnanakaw din ng kuryente. Sa isang kilalang subdivision, may mga politiko, may mga doktor. Nilabas naman may nilabas nga na mga account number. Kung account number, kaya lang walang pangalan. Ang problema nga, hindi nga pwedeng i-reveal yung mga pangalan nung mga nagnakaw ng kuryente na ito. Dahil nga doon sa data privacy law na nasa batas. Ay problema natin unang-una talagang yung brand out na talagang kung titingnan mo grabe yung nararanasan nating brand out ito tapos ang dami pala nagnanakaw ng kuryente. Sinasabi ko sino pa daw yung marereklamo ng mga negosyante, sila pa yung marereklamo. Nakakatawa pagka ganun hindi ko lang alam kung totoo yung ganong mga sinasabi. Siguro kung ako naman yung nagnanakaw ng kuryente, bakit ako magrereklamo? 'Di ba? Hayaan ko lang ba kasi yan naman lahat naman nakakaranas at ako nakikinabang naman ako doon sa
sa nakaw na kuryente. Bakit pa ako magrereklamo? Eh kung mabisto pa ako. Oh, di ba? Eh, ang ano lang pala dyan, ang pwede mong gawin dyan, makipagkasundo ka kung mahuhuli ka. Makipagkasundo ka na babayaran mo. O, pag nabayaran mo lahat yun, doon sa agreement nyo, sa pinag-usapan nyo, wala nang kaso. Wala na, napakagaan, parang protektado ba. Kaya siguro na-encourage magtako ng kuryente yung iba eh. O siguro dapat amyendahan itong batas na ito at bigyan ng ngipin. Para naman magkaroon ng takot yung ating mga kababayan na talagang nagja-jumpet, nagnanakaw ng kuryente. Napakadali naman pala ng ano nito, ng penalty nito. Parang protektado pa yung mga nagnakaw dahil hindi mo pwedeng ilabas. Una-una, hindi mo pwedeng ilabas yung mga pangalan na yan, ng mga yan. Dahil pag nilabas mo yan, pwede kang kasuhan. May influencer yung mga yan. May mga abogado yung mga yan na pwede kang mabaligtad pa. Di bayaran, ang ano lang naman, bayaran mo, makapagkasundo ka doon sa pamunan, kay GM Humphrey Dulo, kung siya ang nakikipag-usap diyan, ano bang pwede nyo gawin para maayos yung problema nyo, bayaran nyo ito, yung differential, nyo, bayaran nyo lahat yung kuryente nyo. So, wala nang kaso. Ganun lang pala yun eh. Kaya lang, dapat maging transparency tayo, yung maging karoon tayo ng transparency diyan sa pakikipag-usap, malaman natin na kung ano na ba talaga nangyayari. Paano nila nire-resolve paano nila kinakausap yung mga nagnakaw ng kuryente at paano kinukompute yung perang binabayad ng mga yan. Dahil kailangan malaman din naman ng mga member consumer yun. Kasi pera nila yung ninakaw eh. Ba't hindi nga direktang mapupunta sa kanila. Yung perang makukolekta diyan. Dahil pwede lang gawin doon gawin doon sa pagpapaganda ng serbisyo ng Ormeco, doon sa pagpapabuti ng mga pasilidad nila na doon nila pwedeng gastusin ito. Dapat talagang mabigyan ng ng ngipin, palakasin yung batas ng anti-pilferage law. Yan kasama nga yan diyan, yung pagnanakaw ng kuryente. Kung ganun din lang na napakahina, may encourage talaga na magnakaw yung ibang kababayan natin dahil napakahina hindi naman makukulong kung makipagkasundo ka sa Ormeco na bayaran lang yun. Ang kawawa yung mga consumer natin na nagbayad diyan sa kumbaga yung bumaka diyan sa mga system loss na yan. Matagal ng issue kaya nga nagtataka tayo nung ang mga panahong nakikipag-usap tayo do sa pamunuan ng Ormeco, paano nila kinukompute yung system loss. Hindi pa sila nagtataka bakit ganun kalaki yung yung system loss. Hindi rin naman kung tutusin talaga, kung hindi sila magsasaliksik, hindi naman sila nalulugi Dahil ang nagbabayad nga noon ay yung mga consumer, walang lugi ang Ormeco Dahil lahat ng ikalulugi nila ay binabayaran ng member consumer. Kaya walang lugi. Kaya siguro hindi nila binibigyan ng pansin yung sobrang laki na ng nawawalang kuryente. At sobrang laki na rin yung binabayaran ng system loss na pinaghahati-hatian ng ating mga kababayan. Paano ba nila binabayaran yan? Yung sinasabing system loss, yung sinasabi ni pakinig ko doon sa isang interview ni General Manager Humphrey Delor na yung konsumo, yung average, tsaka yung tinatawag siguro differential kung magkano yung talagang nakukuha mong actual na billing doon sa walang jumper, ayun na siguro ang babawasin doon sa sa mga nawawala. Ganun kinukompute average consumption ng member sa kasalukuyang rate ng kuryente. Ay tingin ko napakalaki milyon ang makukolekta ng Ormeco kung talagang sisipagan nila ang paghahabol doon sa mga nagnakaw. Yung malaki, milyon.
Isipin nyo, pinakamababang binababayaran daw ngayon ng isang nahuling malalaking tao diyan, nasa 500,000 o kalahating milyon. Oh. Dapat maayos sa publiko kung magkano yung makukolekta diyan at kung saan gagamitin para magkaroon talaga ng transparency diyan. Ito gagamitin daw yan, yung makukolektang kuryente diyan, makukolektang pera diyan sa ninakaw na kuryente. Ito yung gagamitin yan doon sa sa yung pagpapabuti ng serbisyo, yung sinasabi natin, yung laging sinasabi natin, pagpapabuti ng serbisyo. Sana nga pag nakolekta yan, bumuti na yung serbisyo. Ito sana kung yung mananalo ngayon na IPP yata yan, nag-uusap diyan, mga independent power purchase na kumukuha ng kontrata, sana maayos. Dahil sayang kung hindi magiging maayos at hindi natin masusubaybayan kung saan talaga mapupunta itong mga nakokolekta sa system loss. At saka syempre nagtataka rin naman tayo, meron tayong board of director. Yung mga board of director yan yung nag-elect diyan para mapapunta diyan sa posisyon na yan ay yung mga member consumer. Pero bakit parang ngayon ay tahimik itong mga ito? Hindi yata nagpapaliwanag doon sa nangyayari sa loob. Dapat meron silang information binibigay sa mga member consumer tungkol doon sa nangyayaring problema diyan, yung nakawalang kuryente na yan, doon sa mga membro. Para alam ng mga membro kung hanggang saan ang tinatakbo ng investigation diyan. Sila yung kinatawan diyan yung mga board of director na nakaupo diyan, yung chairman of the board. Mukhang walang mga pahayag at talagang nakikita lang natin ay si GM Humphrey Dolor na nagpapaliwanag tungkol diyan sa usapin ng nakawan ng kuryente. Ewan ko bakit ako nagtataka din naman walang personal nito, nagtataka tayo. Ang alam ko nakalib kung di ako nagkakamali, nakalib si GM Humphrey Dolor, pero siya pa rin ang nagpapaliwanag. Bakit siya pa rin nagpapaliwanag diyan sa usapin ng nakawan sa kuryente? Alam niyo yung pamunuan ng Ormeco, yung kooperatiba ay para ding para ding sangguniang panglunsod, sangguniang barangay. Yung GM manager, siya yung executive. Siya yung nagpapatupad ng mga binibigay na reforma nung board of director. Yung mga board of director, sila yung kumbaga, sila yung gumagawa ng mga suggestion kung paano may improve yung serbisyo ng kuryente. Sila yung nagbabudget. Sila rin yung nagbabudget parang din sa barangay kung paano saan gagastusin yung mga ibang kinikita ng kooperatiba. Kaya dapat ito kumbaga sila yung sila inelect ng mga member diyan para kumbaga kung may problema sa loob, sila rin yung nag-uulat do sa ating mga miyembro. Ng mga nangyayari, lalo na't may mga ganitong problema. Napakinggan din natin sa isang interview na itong ating Ormeco ay ito yung umiiral na kooperatiba ngayon sa Ormeco, yung kooperatiba na walang dividendong nakukuha yung ating mga member consumer. Yung sinasabing non-dividend cooperative o non-profit electric cooperative. Pribado daw ito, pribado. At sinusubayba lang ito ng gobyerno yung mga gawain dito. So ito walang benepisyo pong nakukuha. Itong kasalukuyan nating kooperatiba.
Nung mga nakaraang nung mga nakaraang taon po, siguro wala pa rin diya si GM Humphrey Dolor. Mga miyembro na humihiling na ang sinasabi nga po ay gawin ng isang kooperatiba na may matatanggap na dividendo yung ating mga babayan. Dahil nga nakita nila hindi yata epektibo itong kasalukuyang kooperatiba natin dahil wala namang improvement na nangyayari, wala ring serbisyong yung sasabihin natin yung gumaganda yung serbisyo kasi ito sa non-dividend cooperative dapat gaganda po yung serbisyo diyan dapat mumura po yung yung singil ng kuryente pero hindi po nangyayari matagal na Matagal na po natin ginagamit itong non-dividend cooperative na ito. Kaya siguro, baka pwedeng subukan na natin itong sinasabi na na cooperative pang may dividendo yung yung ating mga kababayan. At least makikinabang. Hindi naman gumaganda Hindi epektibo matagal na itong non-dividend profit nito, cooperative nito na ginagamit natin. Pero kaya ito ginagamit dahil ang sinasabi nga para ang benepisyo daw nito, magkaroon ka ng magandang serbisyo, magkaroon ka ng murang kuryente. Hindi naman po nangyayari, matagal na. So hinahanap ng ating mga kababayan yung isang kooperatiba, isang tunay na kooperatiba na mayroong dividendong napapala po ang ating mga kababayan. Kumbaga kumikita rin sila. Subukan siguro natin yung ganun mas maganda baka mas epektibo o kaya do sa i-private kung ipa-private natin naman ito maaaring gumanda ang serbisyo kaya lang ang problema siguro hindi katulad nung kasalukuyan natin at ang sinasabi ang danger nun baka mamaya mas mahal yung kuryente pero sabi nga namin di bali magbayad ng mahal na kuryente basta maganda ang serbisyo. Yun na yung sinasabi ng ibang kababayan natin dahil nga doon sa frustration dito sa nangyayaring problema natin sa sa Ormeco. Ngayon may mga nakikita natin ang talagang pinapatawag yung mga nahuling kuryente, kinakausap Kaya lang siguro ang nakikita natin dito kasi nga ang nakaupong general manager ngayon ay si General Humphrey Dolor na kapatid ng gobernador. So ang sinasabi ng iba, baka pwedeng mag-leave si GM Humphrey Dolor doon sa kanyang posisyon bilang general manager. Kumbaga, wag siyang makialam doon sa mga investigation na gagawin diyan sa Ormeco at hindi siya pwedeng makipag-usap doon sa mga akusado na nagnakaw ng kuryente kasi election time daw election time at baka magamit daw sa politika. Kasi ito pag-uusap ito na kailangan siyempre hihingi ng pabor diyan, magkakahingian ng pabor diyan sa usapin na yan, hindi lang siguro sa pagbabayad. Baka magkaroon ng kulay politika yung mga pag-uusap diyan. Kaya dapat hindi si General Manager Humphrey Dolor ang makikipag-usap sa mga yan para maiwasan yung insinuation ng ating mga kababayan na magamit pa sa politika yung pag-iimbestiga diyan sa mga nagnakaw ng kuryente. Mas maganda nga po kung ganoon para maiwasan na yung mga pagdududa ng ating mga kababayan. Magtayo ng isang grupo na pwedeng makipag-usap diyan yung independent sa ngayon yung independent group na pwedeng makipag-usap diyan sa mga nagnakaw ng kuryente kasi yun lang naman po magagawa natin hindi naman po pwedeng i-reveal yung mga pangalan. Unless na hindi nagbayad yung mga yan at hindi tumupad sa usapan, mapupunta po yung kaso sa husgado. Didemanda sila ng Ormeco at pag nangyari yon, lalabas yung pangalan nila doon. Mapapahiya sila. Kaya kung ako,
makikipag-ayos na ako sa inyo. At babayaran ko na lamang ang yung mga ninakaw na kuryente. Siyempre, may mga baka sakali baka magkaroon ng paburan diyan, ay mas maganda na siguro yung kumbaga, wag na munang humarap si GM Humphrey Dolor Diaz sa pag-iimbestiga ng mga ninakaw ng mga nagmagnanakaw ng kuryente. Ay, binabati ko nga pala si Kapupong Ortega di sa Victoria. Alam niyo itong taong ito, sinasabi walang pera. Walang pera maaari pero hindi kayo nanakawan ni Kapupong. Talagang serbisyong totoo ibibigay sa inyo niyan. At naniniwala tayo nagagawin niya yon, yung mga ganung bagay. Kaya sabi nga kung gusto niyo ng pagbabago, tayo na po sa bagong Victoria. Yun lang po. Binabati rin natin si Vice Mayor ng Baco. Si Vice Mayor Marco. Alam nyo, si Vice Mayor Marco, matagal itong nanungkulan diyan sa Baco at natapos nitong termino, 3 termino. Kaya mahal na mahal ito ng mga taga Baco at inaantay din yung pagbabalik nito. Doon sa mga katutubo, may mga nakakausap tayo diyan, mga katutubo talagang sila daw nung nakaupo bilang mayor tong si Mayor Marco alagang-alaga sila, talagang yung mga pangangailangan nila inibibigay dito sa mga katutubo. Mas maganda talagang tsaka talagang yung serbisyo daw ni Mayor Marco lapat sa tao daw talaga. Talagang lumalapit ito do sa kanilang mga kababayan diyan sa Baco. Maaasahan, kita naman yung ginawa niyan sa Baco, yung mga proyekto niyan diyan. 3 termino diyan, kaya maaasahan nyo na kung sakali magbabalik yan, marami pang pagbabago ipapatupad diyan sa bayan ng Baco. Yan naman sa bayan ng Nauhan, nagbabalik din si dating Mayor Marcos. 3 taon din itong 3 termino din ito na naglingkod diyan. At kung makikita nyo, siguro lahat ng malalaking proyekto dyan na nakatayo ngayon dyan, halos sa kanyang panahon pa yan, yung programa niya yan. Kung may mga programa naiwan na nagawa nung wala na siya, ay siya pa rin po ang mga ang mga dahilan kung bakit naitayo yung mga malalaking mga munisipyo. Makikita nyo, yan ay mga proyektong iniwan dyan ni Mayor Marcos, yung malaking palaruan diyan. Yan ay mga proyekto pa ni Mayor Marcos, kaya mahal na mahal din siya. Yan, makikita nyo, talagang paluto-luto lang yan. Napakasimpleng tao. Nagti-TikTok. Yun ang hinahanap ng mga taga-Nauhan. Mga ganun, yung bagang lapat sa tao, yung bagang malapit. Talagang bumababa doon sa kanilang level. Kaya asahan nyo, at pagka yan nakabalik, talagang makikita nyo. Yung sabi, wala rin pera. Mas maganda itong mga ganito na manungkulan. Basta ang dala lamang lagi ay yung tapat na serbisyo. At syempre sa syudad naman ng Calapan, nagbabalik din itong si dating congressman at dating Mayor Doyle Leachon. Ito, 2 termino ito sa Calapan City. At talagang sa 2 termino niya yung liglig at umaapaw yung mga project na nagawa niyan. Nakikita natin hanggang ngayon yung mga iniwan niyang proyekto, nakatatak diyan, ang dami. Kung makikita niyo sa Facebook page, lahat yan. At saka ito, actual na makikita natin na naandyan talaga yung mga naging project niya. Yung sinasabi nating Orange Card, yung City College, naandyan po lahat yan. Yung mga, kung paano niya, na karon tayo ng malaking mga negosyong pumasok dito sa panahon po niya yan, nung siya ay mayor pa. Dakan ka lamang, nung naka-2 termino siya, pumunta agad sa Congress at malaki din naman ang naging serbisyo niya diyan. Malaki rin yung nadala niyang mga proyekto dito sa unang distrito ng ating lalawigan. Madami siyang proyekto,
Hindi ito yung sasabihin na bola-bola lang eh. Naandyan kasi nakikita eh. Napapakinabangan ng ating mga kababayan. At babatiin ko din si Vice Mayor Bim Ignacio, yung kanyang kasalukuyang Vice Mayor, at yung mga incumbent na konsehal. Halos lahat ng incumbent na konsehal ay nasa lineup nila eh. Yung sino bang naandiyan? Lahat po yata halos lahat ng incumbent ay nasa grupo nila. At naniniwala naman ako na itong mga ito ay talagang maganda yung ginawa nung liderato ni Vice Mayor Bim Ignacio. Ay maraming naipasang batas na talagang napapakinabangan ng ating syudad kahit ngayon. Ngayon. Kaya tingnan natin at kung pipili talaga tayo ng mga ihahalal natin, tingnan natin yung track record. Wag yung basta na lang tayo pipili. May track record tayo eh. Ito ba yung naging maayos ang serbisyo nito? May political will ba ito na kayang pakilusin yung ating mga kababayan pagdating ng kalamidad? Ito ba basta makikita nyo eh. Ito ba may mga proyektong nagawa? Napagkaisa ba nito ang ating mga kababayan? Hindi ba ito nagkaroon ng mga division, ganun? Ganun ang isang leader eh. Talagang pinagkakaisa yung lahat ng sektor ng ating syudad. Kaya tingnan natin, pagka track record po titingnan, makakapili po tayo ng maayos na kandidato. Pag-aralan nyo, yung mga nanungkulan ng kumbaga yung mga incumbent na dati na makikita nyo yung walang-wala, ngayon mga sikat na talaga nakikita nyo mayaman na, magtaka na kayo diyan. Hindi naman natin sinasabing wala silang kakayanang yumaman. Pero kung ang titingnan nyo ay yung serbisyo nilang ginawa at sobra-sobra naman doon sa lifestyle nila, ay magtaka kayo doon sa mga re-elected official na yan. Doon sa mga bago, yung mga bago kasi ang mahirap eh, yung mga bagong tatakbo katulad ni Kuya Orbin Rabino, tatakbo yan ng gobernador. Mahirap para sa kanya kasi ang perang gagastusin yan ay sarili niya. Di katulad ng mga incumbent, talagang may pondo na yan, pondo ng gobyerno, pondo ng galing sa tao, madali para sa kanilang gastusin yun eh. Pero kay Kuya Orbin, makikita talagang sakripisyo, sakripisyo para lang lumaban siya. Siguro nakita niya yung problema ng Oriental Mindoro at galing din siya sa hirap. Galing din sa hirap ito. Pero nyo, nag-elementary ito sa Adriatico. Puro public school eh. Nag-aaral ito just sa Oriental Mindoro National High School nung high school siya. At nagtapos diyan sa Minskat lang, sa government school din lang lahat. Maaring nakita lang niya siguro yung problema natin na nararanasan natin ngayon. Unang-una yung brownout, yung sa health. Madami yan, yung sa mining. Kaya nakita siguro niya ito na baka sakaling may maitulong siya. Kung tutusin hindi naman dito naging matagumpay na negosyante si Kuya Orbin sa Bataan po yan. Nagkaroon ng maraming proyekto. At sa Bataan nakita yung kanyang ginawa. Kaya nga siya naparangalan doon sa Orani Bataan. Dahil doon sa kanyang ambag, doon sa ambag na sa ekonomiya ng Orani, at hindi lang yan, buong Bataan, binigyan din siya ng award diyan. Sayang, doon pa napapakinabangan yung kanyang yung kanyang mga award na yan. Dapat dito na sa atin sa Oriental Mindoro. Sabi nga niya, yung sweldo. Ngayon lang din ako nakakita na ang isang manunungkulan na ang sweldo ay hindi niya kukunin at ilalagay niya doon sa mga nangangailangan na pambili ng gamot. Yan ang problema natin, yung pambili ng gamot diya sa sa provincial hospital. Karamihan diyan ay talagang walang pambili ng gamot, kaya diyan dinadala yung ating mga kababayan. Pumupunta doon sa opisina ni Congressman Arnan Panaligan para humingi ng tulong. Kay Congressman Arnan Panaligan, open na open. Sabi nga mukhang mas malaki pang binibigay na tulong ng opisina ni Congressman Arnan Panaligan kaysa dyan sa PhilHealth.
At napakadali pong napakadali pong humingi ng tulong, hindi ka nahahanapan ng mga kung ano-ano pang mahalagang requirement kung emergency ay nandun po yung mga staff at handang tumulong agad. Sana ganun ganun yung yung mga adhikain ng ating mga tumatakbong leader. Ay inuuna yung kapakanan ng ating mga kababayan, yung direktang makakatulong at yun ang gusto ni Kuya Orbin din yung direktang mga proyektong makakatulong sa ating mga kababayan. Yung ramdam talaga, hindi yung mga kung ano-anong mga infrastruktura na ipagmamalaki mo, pero hindi naman ito yung pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Ano ba yung mga pangunahin, di ba? Yung sabi natin, trabaho. Kailangan ng trabaho ng ating mga kababayan, yung sa agrikultura. Yung mga magsasaka, ang dami natin dito, napakaganda ng ating mga lupain dito. Napakaganda ng ating mga patubig. Ito dapat ang sinusuportahan ng ating mga nakaupo sa gobyerno. Lalong-lalo na dito sa Oriental Mindoro. Ay ang ganda ng ating mga bukirin Isipin niyo ang mga gulay ngayon, gulay pa lang. Kamatis magkano nasa 160 plus na. Yan ay tinatime lang sa sa mga gilid-gilid ng bahay natin. O bakit hindi suportahan 'yan? Yung mga local government natin. Yung mga bayan-bayan, anong inuuna nila ngayon? Magpapasko, yung pagpapailaw. Laki kaya ng gastos dyan. Nagkaka-brownout na nga tayo. Ayan pa nga inuuna, yung pagandahan, pagpapailaw. Hindi naman po masama yan. Kaya lang, siguro dapat may prioridad ang mga namumuno. Dapat inaasikaso nila yung kapakanan ng ating mga kababayan. Pupunta nga yan doon sa mga pailaw-ilaw na pag-uwi naman, gutom. Wag nating libangin. Wag nating libangin sa pagganong-ganon. Bigyan natin sila ng mga livelihood program na pwede nilang pakinabangan. May pundo kasi ang laki ng pundo niyan, araw-araw niyo pailaw yan. Kaya dapat mga trabaho o kaya yung mga livelihood program. Hindi yung mga bibigyan niyo ng kung ano, magpoproyekto kayo ng ganyan. Bibigyan nyo ng multicab. Minsan dalawa-dalawa ng multicab yan. May mga basurahan pa. Yung mga basurero, mga dump truck na binibigay diyan. Nakakapagtaka naman sana napupunta yung mga budget ng basura na yan. Kung ang bawat barangay meron ng mga basurero. Ulitin ko dahil sa pamunuan ng Ormeco, nagpapasalamat tayo At kahit papaano meron silang accomplishment na may pagmamalaki. Yung nahuli nila, yung mga magnanakaw. Binabati natin si Jem Humphrey Dolordi yan At meron siyang bayag, meron siyang lakas ng loob para harapin yung mga yan. Kaya lang siyempre ang sisihin natin dito ay yung mahinang batas na ipinatutupad diyan sa anti-pilferage law na yan. Yung sinasabi lagi natin na yung pag nahuli ka palang nagnanakaw ng kuryente, yung pala pag-uusapan lamang at magbayad ka na lang. Ganun lang pala kadali yun kung ako yung negosyante, ako yung mga magnanakaw na sige, magnakaw tayo ng kuryente, napakahina ng batas Yun po ang problema natin. Kaya hindi rin po pwede yung na basta ilalabas talaga yung kasi hindi pwedeng ilabas yung mga pangalan ng mga yan. Kasi may batas po tayo. Hindi natin masisisi yung pamunuan din ng Ormeco na ilabas yan. Bagamat nilabas nila yung sinasabi nating account number. Hindi mo man makikilala kung sino-sino itong mga ito. Ngayon, kung gusto niyo kumuha ng pangalan yan, pumunta kayo doon sa pamunuan ng Ormeco. Kung kayo bibigyan. Pero tingin ko nga, hindi kayo bibigyan ng mga dokumento. Ayun yung isa pa yung ginaganap na bidding ngayon diyan. Sana ay magkaroon talaga ng maayos na pagpili kung sino yung makakakuha ng kontrata. Tingnan din yung record ng mga kumpanya na yan. Kung may maayos ba, may reputasyon ba yung mga kumpanya na yan. At sana doon sa mga naandyan, ang unahin nila yung interest ng mga member consumer. Wag muna yung kanilang mga interest na kung ano yung gusto nilang ipasok diyan na kontrata. Magtataka tayo
Bakit may mga sinasabi yung isang grupo na ganito, itong gustong kumpanya, sinasabi ng mga isa, ganitong kumpanya rin yung gusto namin. Sinasabi ng isa ay kaya hindi napayagan dahil mas mahal yung isa, 10 piso yung amin, yung isa 17. Oh, ay sino kaya nagsasabi ng totoo dito sa mga ito? Sino ang nagsasabi ng totoo sa nangyaring palpak na pagkuha noong nakaraan doon sa mga IPP kaya nagkaloko-loko na yung ating kuryente na ito na nga yung inaasahan baka sakaling makasolusyon. Baka sakali pa na makasolusyon doon sa problema natin sa nararanasang problema ng kuryente. Dapat kasi yan ang yan talaga ang isa sa unahin ng ating pamunuan. Yung ating maging stable yung kuryente natin. At syempre, ang daming pwede namang gawin. Katulad ng mga board of director niya, nagtataka tayo dahil si Congressman Arnan Panaligan, ang daming may mga sulat niya natin pinadala. Bakit hindi daw simulan yung paggamit ng mga renewable energy? Napapanahon naman ng renewable energy ngayon. Ngayong panahon ito, lalo na. Medyo mahal yung diesel natin. Ang problema pa dyan sa diesel, may kabi-kabila ng gera. Pag may gera doon sa lugar na yun, magmamahal yung diesel natin. At syempre, pag nagmahal yan, mataas din yung taripang ibibigay mo doon sa mga consumer. Kung mga renewable energy yan, nagpapatunay yung mga posting pinatayo diyan ng DPWD sa pangunguna ng opisina ni Congressman Arnold Panaligan, napapakinabangan. Kahit na umulan yan, kahit medyo may bagyo-bagyo yan, makikita mo maliwanag yung highway natin. Tsaka bumurang kuryente, hindi lang naman solar power ang pwede nating gamitin na andiyan sinasabi na yung hydropower o wind power. Pwede namang alternate yan tag-ulan, madaming tubig, gamitin mo yung hydro. Pag mainit, gamitin mo yung solar power mo. Pagka yung malakas ang hangin, gamitin mo yung wind power. Pag mahina, dalhin mo yung mga hangin doon. Doon sa lugar para umandar yung wind power. Biro lang po yun yan yung mga dapat na sinasuggest ng mga board of director para magkaroon ng pagbabago. Yung sa power natin, parang wala kang marinig dito sa mga board of director dito sa problemang nangyayari ngayon. Wala ka man lang. Mukhang kung ano sabihin ng general manager, ganun na rin sila tahimik. Hindi mo mapakinggan ano bang dapat nagbibigay din kayo ng ulat sa usapin ng transparency. Binibigyan nyo ng ulat yung mga member consumer kung ano na ang nangyayari diyan. Pinapaliwanag nyo kung paano ang gagawin pag nakuha na yung pera doon sa mga nagnakaw ng kuryente at paano kino-compute nga yan mga ninakaw na kuryente na yan para alam naman nila kahit hindi mapunta sa kanila. Dahil ang sinasabi nga doon yun ay hindi direktang mapupunta sa mga consumer yung makukolekta diyan, kundi mapupunta yon sa mga maintenance, sa pagpapagawa, pagpapaayos pa ng sistema diyan sa Ormeco. Dapat binibigyan niya nila ng ulat. Yung meron naman yatang programa ang Ormeco. Siguro dapat sinasabi din doon. Doon sila pumunta yung mga yung chairman of the board magpaliwanag doon. Yung board of director pupunta ron at magkaroon sila ng pagpupulong doon para maunawaan ng ating mga kababayan yung nangyayari diyan. Pinapaliwanag din nila na ito hindi natin masisi yung mga tao na kunin yung mga pangalan niyan dahil hindi nga pwede. Dahil meron tayong anti-privacy law. Hindi pwedeng ilantad yan. Paliwanag nila kasi akala nila ng ating mga kababayan, ganun-ganun na lang yung pwedeng gawin. Ilantad mo yan para mapahiya. Ay hindi pwede. Paliwanag nila, parang may butas yung batas, may hinanga. Na dapat siguro amyendahan yung batas ng anti-pilferage law para medyo matakot yung mga nagnanakaw ng kuryente.
Pagka ako magnakaw ng kuryente, pag nahuli, bayaran ko na lang. Tapos, ang kaso. Ngayon, pagka hindi kayo nagkasundo, doon pa lang aakit sa sa korte. O, sino namang loko-loko, tangang nagnanakaw ng kuryente, napatunayan na talaga siya nagnanakaw ng kuryente, na hindi niya babayaran yung danyos niya. Kaysa madala yan sa korte, bakasuhan ako, o puputok yung pangalan ko, basta ayusin ko na yan. Yung problema na yan. Doon sa loob pa lamang ng pamunang Ormeco. Yun nga, ang problema, medyo hindi rin maliwanag kung paano nga inaayos yan yung problema sa sa kuryente. Ang iniisip ng ating mga consumer, paano? Bakit saan mapupunta yung pera? Mapupunta ba sa amin yan? Kami ang gumastos niyan. Sa isang banda tama rin naman dapat talaga kung titingnan nyo, dapat may kabahagi diyan ng ang mga member consumer kung paano nila mapapakinabangan yung mga ninakaw na kuryente. Dapat alam din 'yun, alam din nila. Isipin mo ilang libo yung consumer natin na ilang taon naghahati-hati diyan. Ang Ormeco naman bakit hindi nagtataka na napakalaki ng loss? Na tuwing reading, hindi nila kung nakikita na ng ganito na napakalaki na, bakit hindi sila magkaroon ng investigation? Ba't nga ganito kalaki? Sino-sino yung nagnanakaw? Hindi naman dapat ganito kalaking ang nawawalang kuryente. Parang hindi na pangkaraniwan. Yan matagal na Matagal na po yan. Sabi ko panahon pa nung unang mga GM manager diyan, may mga nahuhuli na nagnanakaw ng kuryente. At sa panahon lang ito, talagang nabulgar yan, nabulgar yung pagnanakaw ng kuryente. Salamat tayo. Alam mo yun, hindi rin basta-basta na basta-basta banggay niya mga yan. Yung mga nahuli nagnanakaw ng kuryente, may sasabi ko sa'yo, may mga connection yan, may mga pera yan. Ang sinasabi nga, mga politiko pa iba dyan, nakaupo, incumbent. May mga doktor, may mga abogado. Ang involved diyan sa nakawan ng kuryente yan. Kaya, mahirap din. Kaya General Manager Humphrey Dolor na talagang ibulgar yan mga yan. Mahirap, talagang buti na lang. Safe din siya dahil may batas nga na hindi yan pwedeng basta-basta na lang ibulgar yung mga pangalan na yan. Dahil mababalikan sila ng kaso. Yun nga lang, inihiling natin, pag-aralan, amyandahan yung batas niyan. Bigyan ng pangil na mas mabigat na parusa doon sa mga mahuhuli para hindi pa marisan. At yun nga, siguro paniwala ako din sa ngayon na talagang napakarami niyan. Napakarami nung hanggang ngayon na hindi pa nahuhuli. Siguro yung gumagawa niyan, yun ang dapat makulong. Yun ang dapat malaman kung sino yung mga operator niyan. Yang ginagawang pagnanakaw ng kuryente. Paano nila ginagawa yan? Yung sinasabi, minsan nagdi-disguise daw ng na parang mga taga PLDT. Magagaling itong mga ito. Mukhang aral din itong mga ito Alam na alam ang gagawin pagdating sa kuryente Yan dapat siguro ang ikinukulong yung mga yan. Yung mga gumagawa niyan. At malaman kung sino-sino ang mga involved diyan. Kasi organized po yan. Naniniwala po ko na organized yung gumagawa niyan. Sindikato po yan. May kasapakat po yan sa loob at may mga madaming connection yung mga yan. Kaya okay na minsan may nakita tayong picture ng sasakyan, may plate number doon. Pwede malukit kung sino mga gumagawa niyan baka merong mas yung mga yun ang pwedeng kasuhan. Pwedeng kasi hindi wala naman sila babayarang system loss kasi ang ginawa nila ay kumita sila doon sa nagbabayad yung mga mayayaman na nagpapakabit ng jumper. Doon sila kumuha ng pera doon sila kumuha ng kinikita nila. Hindi talaga dito sa system loss baka yung mga yun ang pwedeng kasuhan at makulong yung mga electrician na marurunong na gumawa ng pag-jumper na yan.
Ay, binabati ko nga pala si si Bong Brukal. Hindi ko lang alam kung naandito na siya kasi si Governor, hindi ko rin alam kung nakarating na. Governor Bons Dolor. Alam ko nakalibyan at ang kasalukuyang acting governor ay si Bukal Ruga. Pero sabi ni Bukal Ruga, pag dumating si Bong Brukal, si Bukal Brukal, siya yung magiging acting governor. Madami tayong nakabakasyon na na mga public official. Nakikita natin sa Facebook. Masasaya siguro talagang kailangan lang nila muna magpahinga. At mahaba malapit na rin ang eleksyon, malapit na rin ang kampanyahan. Ngayon tahimik pa Tahimik pa yung mga kandidato. Siguro dahil ayaw mapupuntahan ng mga kababayan natin nanghihingi. Doon naman sa mga kababayan natin nanghihingi, wag naman kayong garapal na nabalitaan niyo lang nakakandidato, yung isang tao. Pupuntahan niyo na agad at hihingan niyo. Hindi ganoon. Ang mangyayari niyan pag hiningan niyo ng hiningan yan, sa halip na makakuha kayo ng maayos na kandidato, hindi kayo makakakuha. Babawin uli yun Yung pag nasanay kayong hinihingan, ang isang politiko, ang problema naman doon sa mga politiko, bakit ko naman bibigyan niya mga kung maganda yung hangarin ko sa bayan? Kung wala naman akong tinatago, bakit naman ako magbibigay ng pera? Napipilitan magbigay ng pera dahil siguro may mga tinatago din. Okay, wala na po tayong oras at nagpapasalamat po tayo. Maganda yung araw ngayon Wala pa yung ang bagyong Marcy. Hindi natin alam kung saan maglalandfall ito. Pero panalangin natin na sana wag na dito sa ating probinsya kasi nakita niyo naman ang epekto doon sa ibang lugar na hindi naman nila inaasahan ganun mangyayari pero nangyari po yung malalaking pagbaha. Diyan sa iba't ibang parte ng ating bansa na hindi naman dati silang binabaha. Dito sa atin nangyari na yan At napakahirap po ng kalagayan natin pagka ganun ulit. Yung matatandaan yung malaking baha, nagdoble yan noong December, magpapasko pa naman. Nangyari sa atin yung ganung trahedya. Mabuti na lang nung panahon na yon, meron tayong mayor na magaling, yung panahon ni Mayor Doyle Liachon. Talagang kumilos agad para asikasuhin yung problema. Yung sandbagging. Yun ang hindi malilimutan ng ating mga kababayan, yung ginawang sandbagging. Nakita yung pagkakaisa ng iba't ibang ahensya ng ating syudad. Pumunta ron para magsakripisyo. At dahil nga po doon sa baha para hindi na pumunta rito, ginawa yung isang sandbagging. Alam ko na picture pa itong sandbagging na ito. Sa panahon po ni Mayor Doyle Liachon. Okay, muli po abangan nyo sa Miyerkules yung programang Balita at Talakayan. Sandy Soriano po ang inyong nakasama.